Ang simula ng kwento ay nagtatampok ng isang lalaking may dilaw na buhok at may hawak na espada. Ayon sa paglalarawan, pinatotohanan nito na siya ay isang mandirigma na mukhang handang umatake. Sa sumunod na eksena, nakita ang mandirigma na nakikipaglaban sa isang dambuhalang halimaw, kasama ang isang babaeng mage. Sinabi na sa eksena ay nasaksihan ang paglundag ng hindi pa napapangalanang lalaki, habang nakasuporta ang kanyang kasamang babaeng mage. Ayon sa ulat, kitang-kita sa mukha ng halimaw ang hindi pagkahanda sa pangyayari, habang ang atensyon nito ay nakatuon sa lalaking mandirigma. Kasunod na eksena, nakita ang babaeng mage na tila naghahanda upang magkakast ng isang spell na pinangalanang Lights Enhancement. Idinagdag din na ang pagkilos na ito ay naganap habang nananatili ang atensyon ng halimaw sa lalaking mandirigma. Sa sumunod na eksena, tuluyang tumama ang spell ng mage sa dambuhalang halimaw, na agad na nagpakita ng seryosong kapinsalaan nito. Sa ekspresyon ng halimaw, malinaw na nakita ang matinding pagkagulat at ang simula ng pagdami ng sakit na idinulot ng mahiwagang atake. Lalo pang lumala ang sitwasyon nito dahil agad itong sinabayan ng isang mabilis at malakas na dagok ng lalaking mandirigma sa dibdib na nagpakita ng pambihirang tindi ng impact. Ang kombinasyong ito ng magic at pisikal na puwersa ay nagdulot ng malalim na pinsala sa kalaban. Gayunpaman, sa kabila ng kitang-kitang epekto, ang mukha ng mandirigma ay tila nagpapahiwatig na para sa kanya ay hindi pa ito sapat, hindi pa sapat ang pinagsamang combo atake ng dalawang manlalaban upang tuluyang mapatumba ang kanilang kalaban. Napansin sa eksena ang biglaan at matinding pagkagulat ng halimaw sa mga hindi inaasahang pangyayari at kombinasyon ng atake. Dahil sa natamong pinsala at sa pagkabigla, mabilis itong nagpakita ng labis na galit, na sinusundan ng malakas na pag-ungol na nagpapahiwatig ng tindi ng kirot at puot na nararamdaman nito mula sa pinagsamang puwersa ng mage at mandirigma. Nabatid na sa mga sumunod na pangyayari, biglang nag-counterattack ang dambuhalang halimaw na may ekspresyon ng matinding galit at paghihiganti sa natamong pinsala. Gayunpaman, naobserbahan na bahagyang nakaiwas ang lalaking mandirigma sa biglaang atake nito, na nagpakita ng kanyang bilis at kahandaan. Sa eksena, malinaw na ipinakita ang pambihirang lakas ng halimaw, na talagang maihambing sa isang makapangyarihang dungeon boss sa mga laro, sa tindi ng impact ng bawat galaw nito. Ang pagiging agresibo at puwersa ng halimaw ay nagpahiwatig ng isang mas matinding laban na naghihintay sa dalawang manlalaban. Napansin na sa mga kasunod na pangyayari, biglang naglalabas ang dambuhalang halimaw ng matinding at humigit kumulang na puwersa, na malinaw na nagpapahiwatig ng agarang paghahanda nitong sumalakay muli. Ang ipinapakitang tindi ng lakas nito ay agarang nagbigay ng alarma sa dalawang manlalaban, na nagtulak sa kanila na maging lubos na handa at mapagmasid para sa mga inaasahang at posibleng mapanganib na kaganapan. Subalit, biglang napalingon ang babaeng mage sa isang hindi tiyak na direksyon at, sa halip na tumuon sa halimaw, napasigaw siya ng pakiusap na humiwalay ang isang tao sa pinangyarihan. Ang biglaang pagbabago sa kanyang atensyon at pagbigkas ng pakiusap ay nagdulot ng pansamantalang pagkalito sa mandirigma. Nabatid na sa direksyon kung saan nakalingon ang mage, ang tinutukoy pala niyang Master Kyle ay ang pangunahing bida, si Kyle Celtarion. Si Kyle ay naobserbahang nakatayo ng komportable, na nagpapakita ng walang pag-aalala sa mga nagaganap na pangyayari at tila alam ang mga kaganapan. Biglang nagbigay ng simpleng ngiti, si Master Kyle ang bida, na nagpapahiwatig na tila may binabalak siyang gawin. Pagkatapos, sabay siyang nagkakast ng isang spell na may katangiang yelo, at kasabay nito, nagtanong siya sa babaeng mage kung ang ibig ba nitong sabihin ay kailangan niyang humilag mula sa atake ng halimaw. Kasunod nito, nagtanong ang bida, Master Kyle Celtarion, kung siya nga ba ang tinutukoy o pinatutungkulan ng pakiusap ng mage. Sa kabila ng pagtatanong, naobserbahan din na tila handang-handa na siyang pakawalan ang kanyang nakatatakot na atake, na nagpapakita ng kanyang lubos na pagiging handa sa labanan at ang determinasyong tapusin ang sitwasyon, anuman ang maging tugon ng mage sa kanyang katanungan. Sa mga sumunod na eksena, tuluyang binitawan ng bida ang kanyang isinagawang atake na nagngangalan Ice Lance. Makikita rito kung gaano kalakas ang puwersang binitiwan, base pa lamang sa lakas ng liwanag na inilabas ng spell mismo. Sa mga sumunod na eksena, tumama ng matindi ang atake sa halimaw, at tuluyang binura ang ilang parte ng kanyang katawan na obserbahan na tumagos ito ng napakabilis na may tumpak na pag-atake. Kitang-kita sa ekspresyon ng halimaw kung gaano ito kalakas, na pinatunayan ng lakas ng kanyang sigaw.
Sa mga sumunod na eksena makikita ang pagkabura ng halimaw habang sumisigaw at sabay ng pagkawala ng mahika sa kamay ng ating bida kasabay ng paglaho nito. At sabay kuyom ng kanyang kamay at sambit nito na tila napakasimple lang ng nangyari at kapansin-pansin kung gaano ito kalakas at sabay sigaw ng babaeng mage ng Lord Kyle at kanyang tinanong kung nasaktan ba ito sa kabila ng mga pangyayari at kita. Sa ekspresyon ng dalawa ang sobrang pag-alala. Nang tuluyang makalapit ang dalawa, napatanong na rin ang lalaking mandirigma kung ayos lang ang bida. Sumagot ng nakangiti ang bida, at dito ay malalaman ang pangalan ng dalawang karakter, Erciel at Leon. Sinabi ng bida sa kanila na nag-aalala lang sila sa wala, sa isang bagay na hindi naman masyadong kailangan. Sarkastikong napatanong ang bida sa kanila kung wala pa rin ba silang tiwala sa kanya. Makikita sa ekspresyon ng dalawa ang pagkabigla sa tanong ng bida. Napasabi si Erciel ng at agad namang sinabing hindi naman sa ganoon, ngunit naputol ang kanyang sinasabi nang mapagtanto ng dalawa na walang silbi ang kanilang pag-aalala. Kitang-kita sa kanilang mukha ang bahagyang pagka-awkward sa nangyari habang nakatingin ang bida sa kanila. Biglang napatanong ang bida sa sarili ng ngunit. At makikita sa kanyang ekspresyon ang pag-aalala sa mga kaganapan sa kabila nito. Kasabay nito, sinabi niya na mahirap paniwalaan kung ano siya ngayon. Siyempre, sabay siyang napatingin sa sariling kamay na tila may naaalala siya. Dito, tuluyan na niyang inalala ang nakaraang pangyayari ng kanyang buhay, at sinabi niya na makalipas ang ilang buwan, siya, si Kyle Celtarion, ay dating isang spoiled brat. Ipinapakita ang kanyang kamay na tila may malubhang sakit at tila walang lakas, nagmistulang kalansay. Sinambit niya na siya ay naharap sa bingit ng kamatayan. Ipinapakita sa kanyang alaala na siya ay nakahiga sa kama habang walang lakas at butot balat at natutulog na tila hindi komportable. Sinabi ng bida na makalipas ang 3 buwan, ipinapakita sa eksena ang isang magarang gusali, ang Annex of the Celtarion Marquisate o ang pag-aari ng mga Celtarion Marquis. Sa puntong ito, tila may sumigaw sa eksena ng hindi ko na ito kinaya kailanman, Lord Kyle, na nagpapahiwatig ng pagkabigo o pagod. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang 3 kasambahay na nag-uusap tungkol sa bida. Sinabi ng isang tagapaglingkod na may kayumangging buhok na walang araw na lumipas ng may katahimikan. Nagtanong ang pangalawang kasambahay kung si Kamahalan, Kyle ba ang muling sumigaw at nagalit. Sumagot ang kasambahay na may asul na buhok na tila nagrereklamo sa mga nangyayari. At sinabing hindi basta nagtatapos sa sigaw ang galit ni Kyle, nagsisimula na rin daw itong ihagis ang mga bagay sa paligid niya. Idinagdag pa niya na dapat tingnan ang kanyang namamaga na bahagi ng katawan mula sa tama ng paghahagis, at mariin niyang idinagdag na ayaw na niyang pumunta sa kwarto ni Kamahalan kailanman. Sumagot ang isang kasambahay na nagpahayag ng kawalan ng pagpipilian maliban sa dalhin ang pagkain at medisina. Subalit, nagpahayag ng pagtutol ang kasambahay na may asul na buhok, binanggit na sa kabila ng pagdadala nila ng mga pangangailangan, hindi naman daw ito kinakain ni Kyle. Ayon pa sa kanya, patuloy daw itong nagagalit, naghahagis ng kung ano-ano, at sumisigaw ng alak. Mariin din niyang ipinahayag ang pagtataka kung paano raw nagkaroon ng ganoong klaseng individual sa isang prestihiyosong marquisate. Sa puntong ito, naobserbahan ang bida na nasa likod ng pinto, naririnig ang bawat salita, habang may hawak na bote sa kamay at may ekspresyon ng matinding galit. Pagkatapos, nagtanong ang kasambahay na may berdeng buhok kung ang dahilan ng lahat ay ang pagiging anak sa labas ni Kyle. Nagpahayag ng pagkagulat ang kasamahan nito, at binilinan itong mag-ingat sa pananalita. Idinagdag na hindi raw ito dapat magsalita ng ganoon dahil bata pa rin ang pinag-uusapan. Sumagot ang kasambahay na may asul na buhok, na hinamon ang kausap kung bakit hindi nito personal na alagaan si Kamahalan Kyle. Bilang tugon, sumagot ang kasamahan nito ng may pag-aalangan, at isang ikatlong kasambahay ang nagpahayag ng pagpapatunay sa sitwasyon. Pagkatapos, naobserbahan ang paghakbang ng isang paa, at isang tinig ang nagsalita, na nagpahayag na ang lahat ay kinamumuhian, ang bida Kyle, at pagkatapos ay lumapit sa kanya. Pagkatapos, nagbigay siya ng mungkahi na personal niyang pupuntahan ang silid ng bida. Naobserbahan ang malinaw na pagkabigla sa mga ekspresyon ng 3 kasambahay na noon ay nag-uusap sa harap ng kanyang hindi inaasahang pahayag. Nabatid na sa eksena, inihayag na ang nagmungkahi ay si Erciel sa nakaraang panahon. Sa nasabing eksena, naobserbahan ang isang natatanging ningning sa kanyang pagkatao. Pagkatapos, nagpahayag ng pagkagulat ang kasambahay na may kayumangging buhok, na tinatanong kung ang naroroon nga ay si Erciel.
Habang nakatuon ang tingin ni Erciel sa cart, nagtanong siya ng pahintulot kung maaari raw ba niyang kunin ang naturang bagay, subalit wala siyang natanggap na tugon. Pagkatapos, naobserbahan na kinuha niya ang mga kailangan para dalhin sa bida. Sa mukha ng tatlong kasambahay, malinaw na nakita ang pagkagulat. Sa kabila nito, tumalikod si Erciel nang walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, nagpahayag ang isa sa mga kasambahay na ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang nagboluntaryo si Erciel. Bilang tugon, nagtatanong ang isa pa kung magiging maayos kaya ang sitwasyon. Kasunod nito, naitanong din kung hindi raw ba sasaktan ng Young Master si Erciel. Pagkatapos, naobserbahan ang pagtinginan ng tatlong kasambahay sa isa't isa nang walang imik, na nagpapahiwatig ng kanilang pangamba sa isang posibleng masamang kaganapan. Pagkatapos, inilahad ang lokasyon ng silid ng bida sa eksena. Nabatid na tuluyang dumating si Erciel. Naobserbahan na nasa harap na siya ng pinto, at sa kanyang isip ay sinasabi niya ang salitang mabuti. Habang nakatingin sa pinto na may magarang disenyo. Nabatid na matyaga siyang naghintay, habang malinaw na makikita sa kanyang ekspresyon ang pag-aalala sa iniisip niya. Pagkatapos, naobserbahan siyang bumuntong hininga at huminga ng malalim. Nang makakuha ng lakas ng loob, sumigaw siya sa loob, ipinahahayag na naroon na raw ang pagkain at medisina ni Master Kale. At muli, tinawag niya si kamahalan Master Kale, subalit na natiling walang imik at nakahiga lamang ang bida. Pagkatapos, napagtanto ni Erciel ang kawalan ng tugon, dahilan upang isipin niyang silipin ang loob. Nang walang matanggap na tugon si Erciel, tuluyan siyang sumilip sa loob at nagpahayag ng pakiusap na maghintay muna sandali. Gayunpaman, nang kanyang silipin ang loob, naobserbahan niyang ang silid ay lubhang magulo at madilim at walang anumang tunog ang maririnig. Gayunpaman, nang kanyang sinaobserbahan niya ang mga sirang kagamitan na nakakalat sa sahig, na nagpapahiwatig ng kalat sa paligid, ipin ang loob, naobserbahan niyang ang silid ay lubhang magulo at madilim at walang anumang tunog ang maririnig. Nang tuluyan siyang makapasok sa loob, dumiretso sa isang mesa at doon inilapag ang kanyang mga dalahin. Sa puntong iyon, kanyang napagtanto na natutulog pala si Kale. At napatingin sa sahig na may basag ng bagay at sinabi sa sarili na baka siya ay masaktan dito at kanya na lang itong linisin. At makikitang hindi pala tulog ang ating bida at nakikiramdam lang ito. At sa mga sumunod na eksena makikitang sinunggaban niya ito at mabilis hinawakan ang kanyang kamay at makikitang nagulat si Erciel sa pangyayari. At sa mga sumunod na eksena makikitang sinunggaban niya ito at mabilis hinawakan ang kanyang kamay at makikitang nagulat si Erciel sa pangyayari. At kitang galit na naman ang ating bida. Tinatanong kung sino ang kausap na may galit na ekspresyon habang siya ay nakaupo sa kama at hawak ang kamay ni Erciel. Abang nanatiling walang imik si Erciel, kalaunan ay nagsalita na rin ito at sinabi na ang kanyang pangalan ay Erciel. Idinagdag niya na sa nakaraan, si kamahalan Kale ang siyang nagligtas sa kanya. Kanya ring idinagdag ang paghingi ng paumanhin sa pagpasok sa silid ng walang pahintulot, na binanggit na hindi raw niya napansin na siya ay natutulog. Napatanong ang bida, na tila walang alam sa mga nangyayari. Habang mahigpit pa rin hawak ang kamay ni Erciel, muli siyang nagtanong, Erciel, na tila wala siyang naalala ukol dito. Dito, naobserbahan na tila nasasaktan na si Erciel sa paghawak ng bida, at mabilis niya itong napagtanto habang nakatingin kay Erciel. Nagsambit siya ng pasensya na, at parang napagtanto din ni Erciel na humihingi ng pasensya ang bida at tila wala itong nalalaman sa nangyari. Sumagot na lang si Erciel ng okay lang ako, habang napakamot na lang ang bida sa ulo, na tila may mali sa nangyayari, at gayon din ang ekspresyon ni Erciel. Makikitang tila napaisip ang bida kung ano nga ba ang mga nangyayari. Napalingon siya sa paligid habang nagugulat. Nagsabi siya sa sarili, anong nangyayari sa mundo, at nakita ang nakakalat na bagay sa paligid, maging sa sahig. Napatanong din siya sa sarili kung bakit ang batang ito ay nakasuot ng kasuotang pangkasambahay. Napalingon ito sa dala ni Erciel at napatanong, ito ba ay, habang hindi niya natapos ang kanyang sinasabi. Sumagot si Erciel na ito raw ang pagkain at medisina niya sa araw na iyon, ngunit lumamig na raw ang lugaw kaya papainitin niya ito at ibabalik. Paglabas ni Erciel sa pinto, napatanong ang bida sa sarili, habang nakatingin sa pinto, sinabi bang medisina? Napagpasyahan ng bida na tumayo at nagtanong sa sarili kung anong nangyari sa kanyang katawan. Parang may nakita ito sa kanyang harapan na tila hindi makapaniwala. Sabay siyang lumapit sa salamin at hinawakan ito, at nauutal niyang sinabi kung ano ito.
Sinabi niya, ito ako, habang nakaharap sa salamin at nakatitig sa sarili. Makikitang naghahayata ito. Parang may napagtanto at napabiglang sabi, hindi ba ito? Ito ang mukha ng karakter sa isang laro, na may gulat na ekspresyon at hindi makapaniwala. Makikitang natataranta ito at nagsalita ang bida sa kasalukuyan, at matatandaan na siya pala ay nagkukwento sa sarili, sinasabing noong siya raw ay magising at tumingin sa salamin, nadiskubre niyang siya. Bilang Lee Hyun-woo sa tunay na mundo, ang tao na nagla-livestream bilang gamer sa laro. Napag-alaman natin na ito pala ang kanyang nakaraan sa tunay na mundo. Makikita sa eksena ang isang libro ng pantasya kung saan nakapaloob ang litrato ng pamilyang Marquis. Sinabi ng bida na naging isa siya sa mga karakter mula sa laro na madalas niyang nilalaro, ang Fantasy Defense. Kanyang sinabi sa kanyang pagsasalaysay sa nakaraan niya na yon daw ang mga araw na na-realize niya na siya na ngayon si Kael Celtarion. Dito muna matatapos ang ating kwento. Pindutin ang subscribe at notification para laging una sa mga ganitong recap at abangan bukas ang susunod na upload dahil mahaba-haba pa ang ating kwento. Ang mga susunod ay ating matutunghayan kung paano makakagawa ang bida ng kanyang sariling mga mahika na tila siya lang ang mayroon at nakakaalam.